Nandito pala ako sa taas, hindi lang ako yung mag-isa, kasama ko si Ate Jazz. Yan si Ate Jazz to. Tapos, ditong quarters na to mga men, dito nila nilalagay yung mga hamster na i-deliver na. No? Kagaya nung dinala natin kanina. Ayun, no? Yung 2 crates na dala natin kanina, dito na kagad siya nilagay. Bakit? Kasi siguro mamaya meron silang deliver. Meron ditong mga CDH mga men. Tapos may mga Syrian din dito. Tapos ayun yung dala natin, Syrian. So, dito naman sa banda dito mga CDH na. Or winter white. Parang CDH din yata to. Yan, halo mga men. So, yung ganitong bin, yan. Ganito yung binibenta kong bin nung benta ko sa perya. Pero ang kaibahan lang nung sa binibenta ko is acrylic yung harap, tapos yung side may screen kabilaan, no? So dito meron din ditong mga Syrian hamsters. Yan. Ang laki ng kulungan niya, oh. Parang 33 liters yata to. Ayun yung mga nakikita ko rin sa Facebook na nagbebenta ng ganito, no? Yan. Yan. Yan, ang dami. Tapos meron pang screen dito. Welded. Welded siya mga men. Para pag nag-repair, yun. Tapos, yan. Ito, bakante pa to. Pero sa tingin ko, malalagyan din ito, no? Basta, ano lang, masikaso lang. Pagkakaroon yan. Malaki pa yan, mga men. Ayun. Ayun yung mga beans, oh. Nakaabang yung mga beans. Actually, meron pa sa baba. Ayun, oh. Meron pang mga beans dyan. Meron pa rin mga beans dito. Talagang, sa tingin ko, busy lang talaga si Ma'am Heredera. Ayun pala yung, ito yung bahay nila dyan. Tapos sa baba niyan, mga men, sa baba niyan, meron pang hamstery. Ayun yung binisita natin doon sa part 1 ng video na to, no? So, kung di nyo pa napapanood yung part 1, bisitahin nyo yun, mga men, panoorin nyo. Nandun yung hamstery sa ilalim nito, no? So, ngayon, bababa tayo, mga men, para ipakita ko naman sa inyo, yung talagang pinagmulan netong farm, no? Nagsimula kasi itong mga men talaga sa mais, no? Tapos yung pag-additional na lang daw ng hamster is parang naging katuwaan na lang, naging hobby, then turn into business din talaga. Tapos itong mga mais na to, mga men, pour out na to. Grabe, ang dami nilang mais dito. At ito yun, ito yung quarters na yon, napapasukin natin yun. So ayan, napapansin nyo, ang daming crates dito, ang daming crates dyan. Posibleng sa atin galing yan. Ayun yung mga pinaglagyan natin ng hamsters papunta dito, mga men, no? Nakakadami na rin pala tayong crates dito, no? Tapos meron pang 2 sa taas. Kaya tara, pasukin na natin to, mga men. Ito talaga yung may maraming mais at saka dwarf, no? So itong kwarto na to, mga men, punong-puno to ng mais at saka dwarf, no? So eto, mga men, dito ko muna kayong point of view dadalhin, no? So sa mga nakakaintindi dyan, yung ganitong business, mga men, is hindi mo talaga siya mamimaintain as sobrang linis, lalo na kung madami, no? Kaya unahan ko na kayo, mga men, yung makikita nyo ngayon is hindi naman siya pinabayaan, no? Nagkataon lang talaga na hindi pa nakakapag general cleaning dito. And sa hamstery, lagi rin ako nagla-live, mga men. Nakikita nyo kung gaano rin medyo kakalat dun sa amin, no? Kasi kusot yan, may mga butas yung enclosure, lulusot talaga, no? So, eto, unahin natin itong mga rack na to. Etong mga rack na to, mga men, ang dami, oh. Diba? Halos magka-aparehas ng sukat, lahat to mga mais, no? Ayan, mga mais to. Sana hindi rats. Yan, mga mais yan. Yan talaga yung naging foundation nitong hamstery tsaka mais farm nila Ma'am Charlene. Yan talaga, OG. 10 years na daw sila. So bali starting 2014 nag-start na itong mais farm dito sa Santa Maria, Bulacan. So parang ilang taon pa lang ako nun, wala pa yata akong alam nun sa pag-aalaga ng mga hayop. So ito naman, mga men, I think CDH. Tingnan natin. CDH nga to, mga men, no? So etong mga rack na to, sabi ni Sir Ruel sa part 1 ng video is 200 pieces. Lahat yan ng mga rack na yan, 200 pieces. So ang dami, mga men.
CDH pa lang yan. Bukod pa tong mga mice. Tapos eto mga mice naman na nandito. Ang dami din na ito. Ito po release. Pipilian na lang yung iba. Kung may pipilian. Pero sa tingin ko parang wala naman na. Okay na kasi linis na yung kusot. Ready na. Biruin nyo, meron sa labas kanina bago tayo pumasok. Tapos dito sa loob, meron din. Ang dami. Tapos CDH mga men. Yan, sa mga naghahanap ng CDH, bultuhan man sa mga pet shop na nabibisita ko or sa mga pet shop na makakapanood ng video ko na to dito sa hamster farm nila Ma'am Heredera. Ayan, pwede kayo mag-message dito. Lalagay ko sa link ng video na to yung location and contact number kung sakaling pagbigyan tayo ni Ma'am Charlene. Ayan, mga CDH mga men. Tapos, ito po. Ito, mais din to. Iba't ibang kulay yata to. Ayan, iba't ibang kulay. May puti, may itim. Dami. Yeah. Parang mga dagang, ano lang. No? Pero mais yan mga men. Yan talaga, iba-ibang kulay. Kasi ito mga CDH. Ito mga breeder po. Wala na. Wala na. Nakabakante na to mga men. Kasi ito may kalapati din. Ito mga dagaba po. Ito mga dagaba. Yan, ang dami. Grabe. Yan. Sa mga hindi nakakaalam mga men, ang mais kasi pwede siyang i-colony na magkakasama sila sa isang lagayan. Tapos, madaming female na pwedeng mag-breed, mga anak, pwede sila doon. Kagaya rin ng CDH. Yan, mga CDH. Ngayon mga men, kasama natin ang lola ng nag-iisang heredero ng mga daga, no? Si Lola Vlogger. Actually, nakasubscribe din ako sa channel niya, ni Lola Vlogger, na nagluluto siya ng mga kanin, mga men, no? So, ang parang kasama niya mag-vlog is yung kapatid ni Ma'am Charlene, no? So, eto po si Lola Vlogger. Hello! Ako po si Lola Vlogger. Aling Bilin. Pichay. Queen. Inaanyayahan ko kayong manood sa aking mga ginagawa na nakapalabas sa YouTube. Kay ang aking kasama na ng apo ko ay si Yours Mayures. Araw-araw po yun. Nanyayahan ko kayong lahat at maraming salamat sa mga nanonood sa atin sa ibang bansa at saka dito. At maraming salamat din sa mga nag-interview sa akin. At natutuwa po ako. Tuwa. Ininervous ako. Oy, manood po kayo sa YouTube, sa Yours Mayures. Araw-araw po nagbablog na ako ngayon. Makikita nyo na ako. Thank you. Yeah. So yun mga men, tapos na tayong bisitahin itong ang farm ng heredera ng mga daga, no? Si Ma'am Charlene. At ayun mga men, napanood nyo naman dun sa part 1 ng video na talagang merong 4 na facility. Meron ito, no? And sa lahat ng facility na yun mga men, iba-ibang tao din yung nagme-maintain, no? So dito sa likod ko, si Sir Ruel, tsaka yung asawa niya. Tapos sa taas, sila Ma'am Charlene nga yan, dahil sa Syrian. Tapos dun sa dalawang area dito, tsaka doon sa kabila, iba rin yung nagme-maintain. So, talagang 4 na tao or 5 tao yung nagme-maintain ng farm na to, no? Para makapag-produce ng mga mice, iba't ibang species ng hamster, no? So, talagang napakalaki, mga men. Kaya, masasabi ko talaga, ito, sa ngayon, yung may pinakamalaking rodents farm. Ayan. Pag sinabi rodents, iba't ibang klase na ng mga kadagaan yun, no? So, grabe. Grabe experience, mga men. Kasi, ang tagal na din pala na nakatayo tong farm dito, no? Since 2014 pa, no? Pero, until now, di ba? Until now, talagang tuloy-tuloy pa din. And, eka nga nila, Sir Ruel, naging na rin to, family business, no? So, ayun nga mga men, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa hamster farm nila Ma'am Charlene. And maraming salamat din sa 12,610 na mga solid mensters natin, mga solid supporters natin. Maraming salamat sa inyo mga men sa patuloy na panonood dito sa mga ginagawa kong video. And sana magtuloy-tuloy na to till next year na meron tayong upload ng mga pet shop visit and ganito, mga breeders ng mga iba't ibang animal pets na binibenta sa pet shop, no, para matulungan din natin if ever mag-market. Kaya sa mga men natin or sa mga pet shop owner na
namomroblema sa mga supplies ng mice, hamsters, or etc. No? So, pwede kayong kumontak sa kanila. So, iwan ko dito yung contact number and location netong hamster farm nila para yun, kayo na lang din mag-usap and yun, makakuha kayo dito ng supplies nyo sa mga pet shop nyo para hindi na kayo problema mga men. So, ayun nga, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat at kita-kita tayo sa next video. Maraming salamat mga men.